Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. Nako, panindigan mo yan. Hindi daw kinuha yung opisina para magtakip para kanino. Para ka rin si Pinky Lacson. Pare-parehas kayo ng balat, kayong tatlo, saka si Claire. Takipan kayo ng takipan. Takip para kahit kanino. Pero sa ngayon, aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Yun, diyan palang maliwanag na. Oh. Pero aabot ba ito sa Malacanang? Wala pa. Wala pa siyang nakikita. O, di ba? Di gaguhan. Alam mo, Boying, dapat yung binanggit nung kapatid niya na adik si Bongbong, yung palang iniimbestigahan nyo na rin eh. Hindi siya fit na rin doon maging presidente. Di ba? Eh sabihin nyo, wala namang koneksyon sa nakawan. Hindi, meron pong koneksyon yun. Dahil kung may diferensya ang presidente, he is not fit to lead. Talagang ang mga nakapaligid sa kanya magnanakawan. Make it worse, nainggit siya, pati siya magnanakaw na din. And seemingly, ganyan po nangyayari ngayon. Yung mga nakapaligid, kanya-kanyang nakawan. 100 bilyong budget insertions. Ngunit sa kabila ng mga pasabog na ito ni Saldico kung saan na idinadawit niya ang Pangulo sa mga budget insertions ay mariin pa ring itinanggi ng palasyo at iginigiit na walang alam si Marcos Jr. Naglabas naman ng report si Pangulong Marcos Jr. kung saan official niyang inanunsyo na ang mga nakalap na impormasyon ng ICI at DPWH tungkol sa irregularidad sa flood control project ay formal nang isinusumite sa Ombudsman para sa investigasyon. Sa kaniyang mensahe, direkta niyang binanggit ang pangalan ni na dating Speaker Martin Romualdez at dating Bicol Representative Saldico na parehong ini-involve sa malakihang anomalya at kapag nakakuha na aniya ng sapat na ebidensya ay hindi siya magdadalawang isip na pakasuhan ang mga ito. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay tila hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang reaksyon at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, buti na lang nagsalita na si Saldico kaya mabilis kumilos ang Pangulo. Kung mananahimik lang sana si Saldi, baka hanggang diskaya lang ang kaya ni BBM. Hugas kamay na naman si BBM. Ewan ko lang kung hahayaan ni Ko at Romualdez na silang dalawa lang ang mastermind. Laglagan time na. Nakakatawa kayo. Nakaraan magkakampi pa kayo. Ngayon nagpapasahan na kayo ng mga ebidensya sa Ombudsman. Bagong teleserye ito. Kunwari sinampahan ng kaso para maniwala ang mga Pilipino pero bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tambi los-los. Asaan na yung investigasyon? Makukulong kaya ang mga mastermind? Yung tinuro ni Saldico na napakalaki. Na hinihingi ng magpinsan. Iniimbestigahan ba? Yung sinabi ni Amy na health concern niya sa Pangulo dahil ito ay addict. Iniimbestigahan ba? Tingnan natin. Sa harap ng mga estudyante, guro at bisita ng UP College of Law BGC, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na tinawagan siya ng kanyang brad na si dating House Speaker Martin Romualdez nang maupo siya bilang ombudsman sa gitna ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Martin is a fraternity brother. Nako! He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We work together in Congress. Ayan. So close sila. Magkasama pa sila sa Congress. So, pagtatakpan kaya ni Boying? Kayo humusga. Ilagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin ninyo, pagtatakpan siya ni Boying? Tingnan natin. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Lumabas yan sa pagtatanong ng ekonomistang si Winnie Mansud sa isang forum tungkol sa flood control controversy. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. So, inosente raw si Tambi, sabi niya kay Boying. Naniwala kaya si Boying? That's all I can remember. I don't really remember the specifics. Of course, he was trying to make a case, his case. Pero siguro, kung ang tumawag dito, iba sagot ni Boying. Kunwari, ang tumawag halimbawa si Cheese. Halimbawa, ang tumawag dito ay yung Diskaya. Halimbawa, si Tebes.
Di ba? Alam naman natin, ang bilis manghusga nito si Boying. Di ba? Doon sa matagal nang sumusubaybay sa akin, even kay Bantag, wala pang ang investigasyon, meron na siyang judgment. Ganyan kabilis tong mama na ito, mapanghusga to, judgmental tong tao na ito. Kaya nga sabi ko, anong klase? At that time, secretary pa lang siya. Paano ka magiging Secretary of Justice? Nangguhusga na kaagad. Hindi mo pa nakukuha yung mga ebidensya. Tapos sasabihin mo may ebidensya ka na. Hindi mo man lang pagbigyan pakinggan muna yung kabilang panig. Ito, hindi. Iba sagot niya. Diba? That had nothing to do with anything. I mean, we just listen. Yun, nakinig lang siya. Halimbawa, ang tumawag sa kanya si Tebes, si Bantag. Ay, hindi. Kasi, eto yan, nakikita namin na ganito, na may blablabla. Kita naman natin di ba? Huwag nyo na itanggi. Yung mga nakasubaybay, alam nyo yan. Iba tono nito. Iba tono nito pagdating kay Boy. So far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. We're building up something. Yan, di ba? Building up something. Oh. Yung kay sinabi niya, case closed na. Di ba? Ganun agad. Ang ngayon, will building up something. Iba tono niyang kay Bantag tsaka kay Tebes. Case closed na. Di ba? Yung issue kay Bantag at kay Tebes, ano lang yun eh. I mean, kasong murder yon, okay? Hindi natin dina-downplay yon, pero walang direct connection sa buong Pilipinas. Walang direction, walang connection directly doon sa kakainin ng bawat Pilipino. Ito, bilyon ang nakawat. Ang sa akin, hindi ko sinasabing maging judgmental ka. Ang sinasabi sa akin, iba ang tono mo pagdating sa iba ang tono mo pagdating dyan sa brad mong yan. Pero, alam ko, mag-iiba rin ang tono to. Bakit? Mamaya, pag-usapan natin. Raw nakausap muli ni Remulla si Romualdez na dinawit ni dating Congressman Zaldico sa mga insertion at kickback mula sa budget. Si Romualdez din daw ang nagbanta kay Ko na huwag nang bumalik ng bansa. Sinabi rin noon ng dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na naghahatid sila ng mali-malitang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think it will be filed within Gaano katagal makasampahan ng kaso to si Boying? Yun ang tanong ni Munsod. Winnie Munsod. the year? I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 Oh, months. yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. Duwag din yung tanong mo, Winnie Munsod. Sa tingin mo ba makakasuhan mo siya? Maybe not this year. Maybe within 6 to 9 months. So, ibig mong sabihin, Winnie Munsod, parang tinatanong mo, sige, okay lang. Okay lang, hindi siya makasuhan this year. Hindi po ganun. Mali yun. Justice delayed is justice denied. Mali ring magtanong to si Munsod. Ba't hindi nyo na makasuhan ngayon? Kaliwat kanan na yung ebidensya na lumalabas. Hindi nyo imbestigahan si Tambi. Si Bongbong Marcos may listahan na. Wala doon sa listahan niya si Tambi. So, ibig mo sabihin, for the meantime, mark safe si Tambi tsaka si Bongbong. Yan ang issue niyan. Alam nyo kung ba't ko nasabing mark safe? Kasi si Tambi, kaya hindi nila gibain, it will connect to Bongbong Marcos. Si Tambi, paliwanag ko mabuti, si Tambi at saka si Bongbong Marcos, kung sila talaga ang mastermind, gaya ng sinasabi ni Zaldico, magkakalaglagan yan. And until such time na hindi ipakulong ni Bongbong Marcos si Tambi, Tambi will not speak against Bongbong Marcos. Ganyan din nila prinotektahan si Zaldico, di ba? Ayaw pa uwiin. Ang daming excuses. May sinasabi sila hindi nila makancel yung passport kasi walang kaso, wala pang utos ang korte. Nung bumaligtad si Saldi, minadali ang kaso. Minamadali na ang kaso ni Saldi. Minamadali na kanselahin yung passport para mapauwi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang sagot ngayon ni Boying ay hindi judgmental gaya doon sa iba. Dito, may leeway siya kay Tambi. Parang nga nag-aabogado pa siya kay Tambi. Sipin mo 6 to 9 months, 2026, doon pa lang masasampahan ng kaso. Ang gago, di ba? Bakit? Hindi kasi ituturo niyan yung amo nilang si Bongbong Marcos. Pero mag-iiba tono nito. The moment na bumaligtad si Tambi, tingnan nyo, pagbaliktad ni Tambi, may kaso agad yan. Instant yan. Baka kinabukasan lang may kaso agad. Alam mo, Tambi, mapapansin mo, nilalaglag ka na ng ibang congressman. Tingnan mo na lang to. Hindi ko napapangalanan to sinong congressman. Pero kitang-kita.
Yung congressman na bata ni Bongbong Marcos, ginigipit ka na. Di ba? Gusto niyo malaman ng pangalan? Nagsisimula sa letter. Ginigipit ka. Halatang halata. Bago ka maunahan, magsalita ka na, Tambi. Mag-tell all ka na. Maniwala ka, ilalaglag ka ni Bongbong Marcos. Aantayin mo pa ba? Bumagsak si Bongbong Marcos, lupog yung kanyang barko at hilahin ka pa baba o ngayon ka na magsalita. Diba? Kasi, huwag mo nang protektahan yung kalagayan mo. Kasi it's for sure ilalaglag ka niyan si Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung paligid ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo. Vloggers, mga kampi niyang politiko, binabakbakan. Si Tambi. Ha? Lahat yan. Lalaglag ka niyan. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Si Remulla, inulit na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nag-utos raw magpasok ng 100 billion peso insertion sa budget. Kahit sino pa po ito. Wala naman tayo magagawa kasi nandyan na yan eh. Evidence na yan eh. Tsaka, we are trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to, this is already an issue close to the hearts of Filipinos. Yan. Yung DOJ mo nakapunta sa sabongero na naman eh. Hindi naman niya hawak yun. Ombudsman na siya. Pero di ba, susundan ninyo kung saan kayo dalhin ng ebidensya. Patungo na dun sa magpinsan. Huwag na kayo maglayo-layo. Di ba? Let your yes be yes and your no be no. Magpakalalaki ka. Panindigan mo yung sinasabi mo. Papunta na yung ebidensya ron. Saan pa kayo pupunta? Ang tagal nyo pang imbestigahan. Meron na bang nag-iimbestiga kay Bongbong? Tanong lang, di ba? Yun lang naman eh. Meron na bang nag-iimbestiga kay Bongbong? Meron na bang nag-iimbestiga kay Tambi? Pero doon ang tinuturo ng ebidensya. Pati sa Senado, doon ang tinuturo ng ebidensya. Anong ginagawa nito si Ping Lacson? Nag-aabogado. Pare-parehas kayo eh. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. Nako, panindigan mo yan. Hindi daw kinuha yung opisina para magtakip para kanino. Para ka rin si Pinky Lacson. Pare-parehas kayo ng balat. Kayong tatlo, saka si Claire. Takipan kayo ng takipan. Takip para kahit kanino. Pero sa ngayon, aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Yun, diyan palang maliwanag na. Aabot, pero aabot ba ito sa Malacanang? Wala pa. Wala pa siyang nakikita. Di ba? Di gaguhan. Alam mo, Boying, dapat yung binanggit nung kapatid niya na adik si Bongbong, yung palang iniimbestigahan nyo na rin eh. Hindi siya fit na rin doon maging presidente. Di ba? Sabihin nyo, wala namang koneksyon sa nakawan. Hindi, meron pong koneksyon yun. Dahil kung may diferensya ang presidente, he is not fit to lead. Talagang ang mga nakapaligid sa kanya magnanakawan. Make it worse, nainggit siya, pati siya magnanakaw na din. And seemingly, ganyan po nangyayari ngayon. Yung mga nakapaligid, kanya-kanyang nakawan. Hindi ba? Ganyan na nangyari sa Ghost Projects. Kanya-kanya silang nakawan. Even yung mga sekretary, kanya-kanyang nakawan. Hindi natin alam kung nainggit si Bongbong, nagnakaw na rin siya, or siya ang pasimuno ng nakawan at ginaya lang siya. And we strongly believe that may connection yan dun sa kanyang mental health. Bakit? Hindi nyo man lang. Wala man lang isa sa inyo na nagtanong. Kailangan na ba nating imbestigahan yung presidente? Paano kung nagsasabi ng totoo si Amy at binaliwala ninyo? Di naging kasangkapan kayo sa kasamaan? Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Hindi pinag-aaralan, iniimbestigahan. Ito si Boying parang ano eh. Ano pag-aaralan? Imbestigahan nyo. Kung may nakita kayo, di meron. Kung wala, di wala. Ano ka pag-aaralan nyo? Ano yan, law school? Pag-aralan lahat yan. Binunyag din ni Remulla na may investigasyon na sila kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Yung kanyang construction company at mga projects. Siyempre, yun naman yun eh, di ba? Bakit yung construction company ni Tambi, ayaw nyo imbestigahan? Di ba? Yung tumaas yung mga flood control projects under him, ba't di nyo It's imbestigahan? not just about flood control. It's about other
illegal interests, unlawful interests. 10 contractors o mga dati o kasalukuyang kongresistang may koneksyon sa mga kontratista ang kanilang isinailalim sa motu proprio investigation. People didn't believe that there will be any accountability whatsoever and they were violating the law. Harap-harapan. Kasi nga walang nanguhuli eh. Tapos ganyan ginagawa nyo yung investigasyon. Ang gusto nyo managot yung mga bubuit, yung mga butete, yung mga bulate. Di ba? Kaya harap-harapan, nagpapatuloy yan. Nakita nyo na nga nangyari, binalita natin. Ginawa ni Tambi, hindi nyo pa rin makita. Nasa balita na ng bilyonaryo, panoorin nyo. Bawal yan eh. It's a prohibited activity. It's a conflict of interest thing that is found in so many laws on corruption. Para sa GMA Integrated Yan, itong mga kalokohan, itong mga ito. Ito, pag-usapan natin, dapat ganito ang balita. Hindi yung matungkol doon sa brief sa Taal, yung pagbebenta rin ng luxury cars, at yung kay Alice Guo. Pero mamaya, di-discuss natin itong patungkol kay Alice Guo. Tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Billionaire News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated at mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez. Buhaya talaga to si... kung kailan naging caretaker nung Palawan si Romualdez, doon nagkaroon ng 1.1 billion na kontrata. Doon lang. Martin, iba ang magic mo, tambaluslos. Tapos, sasabihin ni Claire Castro, maganda na yung investigasyon nangyayari. Hindi nyo nga maturo si Tambi. Anong sabi ng amo mo si Bongbong Marcos? Wala pa siyang nakikita. Naunaan pa kayo ng media makakita? Naunaan pa kayo ng ibang makakita ng kalokohan niya? Ayaw niyong sundan yung investigasyon nilabas ni Saldico. Ayan Tapos sasabihin ng presidente niyong adik. Maganda yung naging resulta ng investigasyon at sa ngayon wala pa silang makita kay Tambi. Kalokohan! Bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts matapos pumanaw ni Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na ring na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu na una na ring nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. Ang galing din ng pag-connect na itong bilyonaryo, no? So, kunwari, binanatan si Tambi Loslos, pero idadamay si Cheese Escudero. Kayo kayong magpinsan, ang mastermind niyan di umano. Okay? Kayo ang itinuro ni Saldico. Huwag na kayo mandamay pa ng iba. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Wala naman siguro masama kung campaign contributor. Lahat naman niya mga yan. Sa tingin nyo, si Bongbong Marcos walang campaign contributor? Na-gambling lord? Yeah! si tingin nyo, si Bongbong Marcos walang campaign na drug lord? Tingin ko, tanong nyo. Walang kaibigan, ang gambling lord si Bongbong? Kasi yun yung sinasabi, close friend. Shush! Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu. Deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, minsan naging Executive Assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint niya ito noong 2022. Matindi, di ba? So, dyan pa lang, kitang-kita mo na, di ba? Maliwanag. Bakit kayo napunta sa Taal na naman? Ano iniimbestigahan nyo? Sabi nyo, pupunta kayo kung saan ang ebidensya kayo dinadala. Ayan lumobo. Lumobo dyan sa Palawan. Simula nang naupo at naging caretaker si Tambi. Tapos, hindi nyo naman iniimbestigahan. I-appoint niya ito noong 2022.
Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018, pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Dumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Para sa agenda Ang issue dyan, noong naupo, kasi ako sa totoo lang, hindi ko masyado munang binubusisi yung patungkol sa kontraktor, si ganito, sa DPWH, sa secretary. Yes, dapat imbestigahan. Pero hindi naman gagalaw yan ng walang timon. Hindi yan gagalaw ng walang politiko. Ito na nga, it's very obvious na lumobo lang yung mga kontrata patungkol dyan sa Palawan nung naupo si Tambi. Yan ang concern natin. Doon muna tayo sa mastermind. Kasi mapipigil natin yung patuloy na nakawan pagka meron tayong mapapanagot na mastermind. Hindi yung mga bubwit. Kasi yung mga bubwit na yan, gasino lang palitan yan ng mga ano. Halimbawa, ang mastermind lang. Halimbawa lang to si Bongbong tsaka si Tambi. Patatanggal lang nila yung mga kontraktor, ipakulong nila yan, papalitan lang na ibang kontraktor. Napakadaming kontraktor sa Pilipinas. Ang dami mo nalolokong kontraktor. Ako din, naloko ko. Ang dami ako naloko kasi pag pinagawa ka sa bahay, di ba? Alam ko na i-experience nyo yan. O, naloloko din kayo ng kontraktor, di ba? So, pero maliliit yun eh. Ang daming contractors, di ba? So, kayang palitan yan, madali lang yan. Pero panagutin mo yung mataas. Halimbawa, si speaker, panagutin mo. Alam mo, dapat mapanagot. Bakit? Kung may kinalaman talaga si speaker, napakalaki po kasi ng power ng speaker pagdating sa budget. Ngayon, pag naturuan ng leksyon tong speaker, yung mga susunod pang magiging speaker, magtitino. Iisipin nila, eto nga si Tambi nakulong. Kapatid pa ng presidente. Lalong-lalo na kung even si Bongbong Marcos mapanagot. Kasi napakalaki din ng power ng presidente. Tingnan mo, kinuman nila si Saldico na mag-insert ng 100 billion. Diliberan siya ng 25 billion. Di umano. So, magtitino rin yung mga presidente. Kasi, gising na ang taong bayan sa ganitong klaseng nakawan. Yung dalawang posisyon na ito is so powerful na tama si BP Sara. Diba? Lahat ng in-announce ng Duterte ay nagkakatotoo. Ano sabi ni BP Sara? Papatayin siya ng tatlo. Si Lisa, si Marcos at saka si Tambi. Yan din ang claim ni Saldico. Papatayin siya nitong mga to. Ano sabi ni BP Sara? Ang may hawak ng pera ng Pilipinas ay 2 tao lang. Si Tambi at si Saldi. Diba? Katotoo. Ano sabi ni PRRD? Bangag yan si Bongbong Marcos at si Lisa. Pinatunayan din ni Amy Marcos. No? So, nagkakatotoo eh. Diba? Tapusin na natin tong problema nang matapos yung korupsyon. Pag, tandaan nyo to, sasabihin ko, pag hindi mapanagot ang mastermind, mauulit at mauulit ang problema ng Pilipinas. Palubog tayo. Asahan nyo yan. Walang mangyayari sa atin. Magpapalit-palit lang tayo ng presidente. Halimbawa, matino yung presidente. Magnanakaw naman yung speaker. Maaaring hindi katulad ni ganito kalaki kasi hindi pinabayaan talaga to ni Bongbong Marcos eh. Kasabwat na nga daw, di umano siya. Pero makakapagnakaw pa rin. May gigets nyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat
pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.